Konnichiwa sa inyong lahat. Naku naman, talaga namang ano tayo ngayon. Maghahapon tayo ngayon. Ako yung tumira sa Japan ng 12 taon kulang-kulang na hindi magaling maghapon. I mean, marunong, nakakaintindi, pero hindi ko talaga mapagkavit-kavit ang mga words para makabuo ng sentences. Bihirang-bihira. Iilan-ilan lang talaga sila. Anong dahilan? Naku, ikikwento ko sa inyong lahat chat. Alam ko marami na nakakaalam nito, pero uulitin natin para sa kapakanan ng ating mga bagong followers and subscribers. And at the same time, magbibigay tayo ng ilang mga tips kung paano makakasurvive sa Japan using a little English sa daigdig ng kainan or dining, shopping, at pagtatanong ng direksyon. Huwag po kayo magkakakalas. Diyan lang kayo. Okay, dito tayo para maganda-ganda yung background natin. Pinas na Pinas. Diba? And, ba't may oxygen din nga pala? Ito hindi ko na itatanong. Ang alam ko ito ginamit namin sa inay nun eh. Hindi ko alam kung nirentahan namin o binili namin ito. Kung nirentahan naman ito, bakit hindi sinasaulit? Tsaka bakit nandito? Dapat nandun sa Pachoka. Whatever. Napansin ko lang sa kana yan. Pag-usapan natin ngayon, ituloy natin ang ating mga keme, mga tips na pwede natin ibigay mula sa bibig ng isang hindi marunong o hindi magaling maghapon. Palagay ko ay mas okay na sa akin magmula doon sa mga hindi marunong, mga turista for example. Mas maganda sa akin magmula para mas make share ko rin sa inyo mga naging enkwentro ko. Nagka-traffic na dito, ayan o. Ang sikip kasi ng karsada rito. Ang sikip kasi ng karsada rito, tapos dito nagdadaanan. Parang main road. Lipat tayo sa likod. Okay, so dito tayo. Ay, tanggal tayong salamin. Opo, sobrang init talaga. Grabe. Inom muna ako ng tubig. Ganda. Regalo sa atin to nung nag-judge tayo ng, yung singing contest. Sobrang init pa rin. Grabe. Okay. Hagardo tayo. Whatever, tuloy natin. Siyempre, unahin natin yung paghahanap ng direksyon bago tayo pumunta ron sa ating pupuntahan. O dun sa ating nakaplano na eksena sa restaurant at saka eksena sa department store or supermarket. Ang pagtatanong laging, ang doko ay saan? So, pinaka-basic lang, dapat alam mo yung pupuntahan mo, kung ano yung pupuntahan mo, pangalan ng pupuntahan mo, tapos dudugsungan mo lang ng doko, deska. Ayun, siyempre merong, excuse me, sumimasen, pero sa pang-ordinaryong conversations, masen. Okay na yun. Ako sanay na ako, simasen. Yun. Para sa atin, di napapaikli minsan yung words dahil sa spontaneity ng usapan. Yun, yung kaswalan ng usapan. Ganon. Dito papasok yung kailangan alam natin yung pangalan ng pupuntahan natin or alam natin kung anong tawag dun sa pupuntahan natin sa simpleng translation o sa simpleng version, sa simpleng salita. Parang ganon. Kasi maraming salita sa kanila ng akala nila ay salitang Hapon na yun na rin ang kanilang ginagamit na salita sa pang-araw-araw na actually ay Ingles. Naintindihan niyo ba ako? Parang hindi ko naintindihan yung sinabi. Kidding aside ganun, so marami yan. For example, taxi, yun na rin, taxi. Orange. Spoon. Pwede na yun. Magkakaintindihan na kayo. Computer. Internet to. Yun. So, maraming words sa kanila na pwede mong gamitin yung English na kailangan yung medyo antono, medyo nangangapa. Para, kung hindi ka man sigurado, baka hahawig. Ganun ginagawa ko dati. Simasen, hotel. Tapos, teka nga pala, kailangan medyo Hapon. Hotel. Tapos, maaalala mo na, hindi ka pala sana makabigkas ng L, so R. Simasen, hotel.
Doko desu ka? Yun. So ano lang, talas ang isip, adjustment, konting info, konting readings na pwede mong i-apply sa kasalukuyan. Konting basa-basa. Kung pupunta ka siyempre ng isang bansa, kailangan medyo may konti kang kaalaman. Ganon. So yun, makaka-survive ka na ng konti. Ngayon, ano pa ba yung mga English words na pwede mong i-apply sa Japan na maiintindihan nila? Eto yung iba. Ayan, ang tawag nila dyan parang Nihonglish. Yun. Or parang Japlish. Ano nga ba? Parang sa atin din Taglish. Okay. And then yung iba naman ay medyo pinaikli or medyo naiba lang ng konti pero alam mong yun din yun. Like department store, depato. Supermarket, supa. Yun. Supa, doko desu ka? Okay, supa, doko desu ka? Okay, depato, doko desu ka? Yun. Yung okay kasi sa big department store and supermarket sa Japan. Ginawa ko lang na example. Okay, so, ano yung mga basic? Alamin muna natin yung mga basic. Ako nun talaga, inalam ko talaga muna yung mga basic na pwede kong itanong in case mawala ako. Like, police station, hospital, train station. Yan ang mga sinasabi natin basic. So, kung itatanong may train station, eki. Simasen, Shonandai eki wa, doko desu ka? Ako lagi ako naglalagay ng Y pero hindi naman tama. Simasen, Shonandai eki, doko desu ka? Yun. Train station ng Shonandai. Police station is, ano nga ba ang police station? Koban. Hindi ko lang Koban or Koban. Basta yun magkakaintindihan na kayo. Koban. Yun ang maliliit. Yun ang maliliit na stasyon ng police. Sa kanila maraming ganyan. Maraming nakapalibot. Parang sa isang bayan, kagaya sa Shonandai, parang 4 yata na maliliit na police stations na pwede kang humingi ng tulong anytime. Yung malaki ay Keisatsuso. So pangalan ng lugar, and then yung Shikatsuso, and then doko desu ka? Okay? Hospital Byoin. Byoin doko desu ka? So yun. Fujisawa Byoin doko desu ka? Quiapo Byoin doko desu ka? Recto Byoin doko desu ka? Nag-iba Byoin doko desu ka? Okay? Ayan. Mga simple lang yan Mga simple lang na pwede tayong may konting lapses or may mga konting errors sa meaning at sa pronunciation pero diretso lang tayo. Yan yung pwede natin gawing panlaban. And then yun na nga, yung supa at saka department stores. So ito pa yung ito pa yung ibang basic na kailangan nating tandaan. Okay. So, pinaka-importante pa rin, kung may kapamilya or kaibigan sa Japan, magtanong na kayo beforehand. Especially matatagal na ron, mas magagaling, mas marurunong, mas kompletos trikados. Ang ating binibigay sa inyo, yung mga simplihan lang, yung mga Baroque English na, in a way, magkakaintindihan na kayo, makakasurvive ka na ng konti sa Japan. Pero syempre, kung gusto mo ng bongga na gusto mo rin mag-apply ng trabaho or something, or makapag-conversation, pero naliligaw sa iyo nga po, kailangan ng good conversation, doon ka pumunta sa kaibigan mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, na matagal na sa Japan at talagang fluent na sa Nihongo. Okay? Now, let's go to shopping. Yan, dyan tayo may hilig. Nakaka-survive tayo, Ang tagal natin sa Japan, Pati ako na-amaze. Paano ako nakaka-survive ng ganun? Wala pa akong phone nun. Nagkwento ko na ito, huwag na natin pahabain. Basta ako 9 years na nawala ng phone. Noong 2020, doon lang ako bumili ng phone because kailangan na sa airport. Kailangan ko umuwi, kailangan na ng mga QR codes. Because pandemic. So, kailangan talaga natin bumili. So, bili ko second hand or something like that. Alright? Now, shopping. Siyempre, doon tayo sa yung Pinoy na Pinoy, magkano? Although, merong siguro 90% may mga presyong naka-attach sa bawat item, maging sa supermarket or sa wet market or kung saan man, sa butika, tindahan, department stores, meron talaga. Nakakaloka pa rito.
mas malimit dito sa atin, nagtatapos sa dulo, di ba? For example, 5.99 or 10.99, mga ganon. Sa kanila usually may mga 8, mga 98, mga ganon. Napapansin ko lang ha, ayun, di ko alam kung yun talaga yung sa pangkalahatan, pero malimit ka mapansin sa 8 nagtatapos. Okay, so, sumimasen. Huwag kalimutan sumimasen or simasen, excuse me. Kore wa ikura desu ka? Correct. Ito. Correct. Okay. Pag meron ka naman hindi ka naman makadaan at may malaking table din nandun. Nandito lang sa banda rito. Hindi pala. Ito, di ba? For example, ibinaba ko siya. Yan lang siya. Malapit lang. Mga 1 metro ang layo. Ayan. Sorewa? Simasen, sorewa? Ikura desu ka? Ayan. Ngayon, pag malayong-malayo na sa inyo, nandun na. Layo pa natin. Malayong-malayo. Kunyari, nandun na siya doon. Simasen, arewa? Ikura desu ka? Yung hindi mo na maabot, yung medyo malayo-layo na, ganun. Ayun. Okay. Yan. So, kore, sore, are. Alright? Now, pagkatapos nun, kung size naman, alam mo, may kinuha ka na, may hinahanap kang size. Yun, isa itong English na ginagamit ng Japanese. As if Japanese word ito, like size. Nakalimutan ko yung mga hapon-hapon eh. Gawin na lang natin LMS because magkakaintindihan na kayo doon. LMS. Size. Wa arimasu ka? So, simple yan, di ba? S. L. Ay baka hindi kayo magkaintindihan. Doon papasok yung R. Ang L sa kanila nagiging tunog R. So, L, R, R. R size. R wa arimasu ka? M wa arimasu ka? S wa arimasu ka? So kahit hindi mo na isama yung size, because syempre nagkakaintindihan na kayo, t-shirt na yun, nag-uusap na kayo eh. So sa una lang pwede mong gamitin, pero sa mga continuation ng inyong napagsimula ng convo, pwedeng hindi na. Syempre alam na niya yun. Or else, syunga-syunga siya. In fairness, mas marami sa kanila na parang mahina. Kumpara sa Pinoy, parang mas mahina sila sa common sense na kailangan nilang issue. Hindi naman ganun eh. Or talagang lang sila talaga, yung gusto nilang matumbok. Yung talagang gusto, ayaw nilang magkamali. So, minsan doon mahaba na talagang, although alam mo naman na, alam na niya, kasi nakakaimbot ka at naipaliwanag mo na lahat, parang charing-charing na, hindi pa rin, pero yun naman, yun, ganun. Matalas sa Pilipinas, kasi parang, adobo, how much? Alam na niya na adobo. Diba? Or, churon, this one, churon, how much is it? Alam mo, turon, because andun kayo, nandun may tindakan turon. Sa kanila parang minsan doon nagkakaproblema. Hindi ko alam sa ibang mga nakaranas na, pero sa akin personally, I've had some encounters na nagkaroon ng confusion, miscommunication, na misunderstanding, keming ganon, na medyo naayos din pero medyo nagkaroon ng konting tagalan pa. Ay, nakalimutan ko nang gamitin. So yun. Kalimitan ganon. Feel ko lang na parang mas magaling tayo sa common sense pagdating sa conversation. Sa atin kasi gamitan natin ng, although sila yung animated in fairness, sila yung animated sa isang araw natin pag-uusapan yan. Ay nako. Kaunting emosyon, kaunting mood, may kaakibat na gesture or movement or position. Okay, the other things na malimit na kinakailangan natin pag tayo nagsha-shopping sa Japan. Credit card. Hindi ko alam yung credit eh. Pero yung card kado. So, kesa mamroblema ka na naman, kunin mo yung credit card mo, ipakita mo. Correct, okay. Pasok. Sava nga. Alam na niya yun. Or sabihin mo na lang yung credit kado.
kahit hindi talaga credit ang kanilang pagkakaalam dito o tawag dito, ay malalaman nila kasi pinakita mo na nga. Okay? So, yun. And ngayon, sa bayaran doon, usually sa mga supermarket, sa department stores, grocery, kalimitan machine na. Ikaw na bahala. DIY. Okay. So, yun. Yun ang tatlong importante. And then, i-search mo na lang yung mga fitting room wa, doko desu ka? Yun. Okay. Di ko kasi tanda ko ano yung fitting room eh. Okay, sa mga magagaling maghapon, pasok!